Dadako tayo sa maaring ito maikli lang. Stuhan, pakita mo ang ating title, ang ating topic ngayon sa araw na ito. And John, ang ating tatalakay ngayon, the elect has life. Sa mga pinili ay mayroong buhay. Hindi ko lang nakuha ng eternal. Ang binabanggit dito ay tungkol sa eternal na buhay. So, alam natin, ang bawat tinawag at pinili ng Diyos ay nagkamit ng buhay na walang hanggan. So, ito ang pinakamahalaga sa lahat na ating maabot sa buhay na ito. So, in John chapter 6, verse 40, sabi dito, In this is the will of him that sent me, that everyone which set the Son and believe it on him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Mamaya natin tatalakayin, ito ang inahatid sa atin ngayon para mas higit nating makamtan ang buhay na walang hanggan. Habang narito tayo sa lamang ito, natatanaw natin, tinutungo natin ang mga bagay upang abutin natin ang pangako ng Diyos na kinamit natin ang buhay na walang hanggan. Amen ba? Palakpatan ng Panginoon. Magsimula tayo sa Magsimula muna tayo sa verse 35. Verse 35 muna tayo. Iatras mo sa verse 35. Sabi dito, tungkol sa ating Panginoon Hesus, sabi niya, sa kanila ay sinabi ni Hesus, ako ang tinapay ng kabuhayan, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin, kailan may hindi mauuhaw. Alam natin, mga kapatid, sa mga pagkakataong ito, sa buhay na ito, lagi tayong nagugutom, nauuhaw, dagdagan ko pa, nagkakasakit tayo, merong nararamdamang mga kahinaan, dahil tayo ay nasa laman. Ngunit ang binabanggit dito ng Panginoon, nabanggit ng ating pastor, na sa other dimension, wala ng kauhawan at wala ng kagutuman. Hindi natin masyadong tatalakayin yan. Tingnan natin dahil binanggit ng Panginoong Hesus na hindi mauuhaw. Sa ngayon, mauuhaw pa rin tayo sa literal na inumin at sa literal na pagkain. Ngunit ito'y binanggit na ng Panginoong Hesus sa kabila in other dimensions, we will never experience thirstness anymore. Wala nang kauhawan. So, kinakailangan, ito'y makamit natin, mga kapatid, habang narito tayo sa pananampalataya. Kaya kailangan ang pananampalataya ay mas higit na lumakas, tumayo, mas lalong higit na tayo ay matagpuan natin ang ating sarili sa pananampalataya. Alam ng bawat isa sa atin yan kung paano natin nagagawa. So, kinakailangan pala bago natin makamtan ang ganitong karanasan na wala ng kamatayan, wala ng kauhawan, wala ng kagutuman, kailangan ang pananampalatayang tinanggap natin ay magampanan natin, mga kapatid. So, yun ang ating mga gagawin habang tayo ay narito sa mundang ibabaw na ito. So, malalim ito. Kung bubulayin natin na maigi sa ating kaisipan, paano natin makakamtan ito? Paano natin may experience ang wala ng kauhawan, wala ng kagutuman? So, sa mundong ito, patuloy tayo mauuhaw, magugutom, but then, ito ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa atin ngayon. Tingnan nga natin sa John chapter 4 verse 9 kasi meron na
na ano dito ang ating Panginoong Hesus nang siya ay nangangaral during His ministry, na-meet niya ang Samaritan woman, nandun niya inihayag. Sabi dito, nang matagpuan niya sa babae na nandun iigib, nadako ang ating Panginoon, ito ang kanilang usapan. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, paano ngang ikaw na isang Hudyo ay humingi ng maiinom sa akin, na ako'y babaeng Samaritana? Kung titinan po natin sa ganitong tagpo, noong panahon, ay hindi pinagbabawal ng mga Hudyo at hindi nais ng mga Hudyo na makipagkwentuhan o makipag-usap. Ang tingin nila sa mga Samaritan ay mababang uri ng tao. Nandun ang pagtingin, pagpalagay ng kanilang sarili ng mga Hudyo ay sila ay nasa mataas na angkan o lahi. Ang pinag-uusapan doon lahi. So kaya nagkaroon ng discrimination. But then sa pagkakataong ito, nakipag-usap at nakilala ng Samaritan woman si Jesus Christ. Kaya sinabing, ikaw Hudyo, bakit ka lumalapit sa akin? Sabi, humingi pa ng maiinom. Kasi nandun sa dun sa balon, na ako'y babaeng Samaritan sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. So, may discrimination noon. Pagpatuloy mo, bibilisan natin ito. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos, at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, painumin mo ako, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. So, ito ang sinabi sa kanya ng ating Panginoon Hesus. Ano nga ba ang tubig na ito na taglay ang buhay? Ituloy mo sa verse 11. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang sukat, isalok ang tubig at malalim ang balon. Saan nga naroon ang iyong tubig na buhay? So, hindi maintindihan ng Samaritan woman dahil ang kanyang kaisipan ay isang literal. Ngunit ang sinasabi sa kanya ng Panginoong Hesus ay espiritual na kabuhayan. Ang tubig ng buhay na wala ng kauhawan. Ituloy mo in verse 12. Dakila kapabaga sa aming amang si Jacob na sa amin nagbigay ng balon at dito'y uminom siya at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Tuloy mo, kapatid. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang bawat uminom ng tubig nito ay muling mauuhaw. So doon niya sinasabi ng Panginoon Jesus, ang tubig na magmumula sa balon, sa ordinaryong tubig, ay meron pang kauhawan. Tuloy mo, kapatid. Datapwat ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya aking ibibigay. Yun na. Ay hindi mauuhaw magpakailanman. This is eternal. Magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya ay aking ibibigay ay maging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. So ito ay eternal. Pag nakamit na natin ang tubig na nagbibigay buhay na wala ng kauhawan, dito ay bubukal sa atin. So ito sa isang dimension pa ito magaganap. Na wala ng kauhawan. Sa ngayon, mauuhaw at magugutom pa tayo. Pero inihahanda tayo ng Panginoon, isinasalaysay na ng Panginoon sa bawat tao na lumalapit sa Kanya upang malaman ng bawat isa. Kaya mga kapatid, wag tayong panghihina ng loob, magpatuloy tayo sa pananampalatayang ito upang masigit natin makamtan ang tubig na ito na nagbibigay buhay, na wala ng kauhawan. In John chapter 1, tumungo tayo. Inaano ko lang dito, hindi ko itutuloy. Sabi dito, ito yung simpleng aral ng pasimula, paki-English, ayan, English. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ituloy mo, kapatid, up to 13 yan.
The same was in the beginning with God. Tuloy-tuloy mo at babasahin lang natin. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. May Tagalog naman, basahin nyo. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. So, binabanggit na dito ang buhay. So, ang tinitingnan natin dito, ano ba ang makakamtan natin, ano ba ang matatanggap natin mula sa ating Panginoon Hesus? Ito ang buhay. Dahil tayo ay namatay. In Him was life, and the life was the light of men. At ito ang ilaw natin. Kaya mapalad, katulad ng awit, mapalad. Mapalad tayo dahil nasumpungan natin ang ating Panginoong Hesus. Dahil tayo ibinigay ng Ama, ng Diyos Ama sa Panginoong Hesus. Kung hindi tayo ibinigay ng Ama sa ating Panginoong Hesus, saan tayo ngayon? Wala tayong pagkakataong makamit ang buhay na walang hanggan. Dahil sabi ng ating Panginoong Hesus, in Him was life. Nasa Kanya ang buhay. Sabi nga sa John chapter 14, I am the way, the life, and the truth. Ako ang katotohanan. Tangi sa Kanya lamang. Ibinigay ang kapangyarihan, ibinigay ang authority sa ating Panginoong Hesus. Kaya ang pananampalataya ay kinakailangan doon natin makita, tumanggap tayo ng biyaya, tumanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Tanging ang meron lamang nito, ang ating Panginoong Hesus. Amen ba, mga kapatid? Ituloy mo, kapatid. Up to 13 yan. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. At ang ilaw ay liwanag sa kadiliman, at ito hindi na pag-unawa ng kadiliman. Mga kapatid, napakapalad po natin nang tayo ay ibigay ng Amang Diyos sa ating Panginoong Hesus, nakita natin ang liwanag. Ano ba ang liwanag? Yun ay ang buhay. Na ang meron nito, may tangan nito, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang buhay na ito. Nang siya'y dumating sa mundong ibabaw, hindi siya tinanggap, mga kapatid. Ang tawag sa mga tao na nag-reject, hindi nag-unawa, hindi tumanggap, lahat na bagay binigay ang privilege o pagkakataon ng Diyos sa lahat ng tao, ngunit maraming umayaw. Kaya nga sabi niya, comprehended it not. Nireject ng Israel people ang ating Panginoon Hesus. Magpunta kayo sa ibang bansa. Maraming umaayaw. Even the Israel sa panahong ito. Ayaw nilang binabawalang magturo tungkol sa ating Panginoong Hesus. Pero tayo, tinawag, pinili tayo ng ating Amang Diyos na nasa langit at tayo'y ibinigay sa ating Panginoon Hesus. Yun ang nilayo ng Diyos, yun ang ginawa ng Diyos ng ating Ama na nasa langit upang tayo ay sumampalataya at upang tayo ay hubugin at tumanggap ng biyaya mula sa Diyos. Di ba kayo natutuwa at nagagalak niyan? Sa 1 milyon na tao sa mundong ibabaw, siguro ilagay mo na lang, 1 milyon, 100 lang. Kaya sinabi ng ating Panginoon, kakaunti lamang ang nakakasumpong. Napakapalad po natin. Sa kabila ng ating mga kalalagayan, mahirap man tayo, mga dukha man tayo, meron tayo kung anong kalalagayan natin sa buhay, hindi nagtangi ang Diyos. Hindi siya pumili ng mga taong matataas ang kalalagayan sa buhay, sa posisyon nila. Pero tayo, pinili at tinawag tayo ng Panginoon.
Dahil alam natin ang Panginoong Hesus. Pinili niya na siya ay, nang ipanganak siya, nasa simplisidad na kalagayan, doon pa sa sabsaban ng hayop, doon siya iniluwal. Jesus. Isang hari. Dapat doon siya sa magarang mansyon. Dapat siya ipanganak. Diba? Ang mga mayayaman niya, hindi ako manganganak. Ayaw ko sa bahay. Ayaw ko sa mga hilot. Laos na yan. Hindi na uso ngayon yan. Gusto ko doon sa medical city o sa mga mga magagarang hospital. Sigurado ko doon. Pero ang ating Panginoon Hesus, sa Bethlehem, doon siya ipinanganak. Ipinakita lamang ang kapakumbabaan. Tayo, mababa man ang tingin sa atin ng iba ng tao dyan, pero mataas ang tingin sa atin ng Panginoon Hesus. Palakpan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you for your grace, O God. Hallelujah. Tuloy mo, kapatid. Naparito ang isang tao na sugo mula sa Diyos, ang kanyang pangalan ay Juan. Alam natin ito si John the Baptist. Ituloy mo, kapatid. Verse 7. Ito'y naparitong saksi upang kanyang patotohanan ng ilaw na walang iba kundi ating Panginoon Hesus upang sa pamamagitan niya ay magsimpalataya ang lahat. So bago natin tanggapin, makilala ang Panginoon Hesus, ibinigay muna, lumitaw muna sa mundo si John the Baptist. Upang doon maganap, may ihanda ang bawat mananampalataya o sasampalataya. Diba? May handa. Ano ba yung unang paghahanda? Bautismo sa tubig. Tuloy mo, kapatid. Verse 8. Hindi siya ang ilaw, kundi ang pumarito upang kanyang patutuhanan ng ilaw. Alam natin ito. Napakasimple nito. Verse 9. Bago pumapil ang ating Panginoon Hesus, pumapil muna si John the Baptist. Pinatutuhanan niya ngayon ang ating Panginoon Hesus. Nagkaroon ng tunay na ilaw sa mga tuwid, bagay ang ilaw na maliliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanglibutan. Ang natutungkalan dito ni John the Baptist ay ang ating Panginoon Hesus. Tuloy mo, verse 10. Siya'y nasa sanglibutan. Ibig sabihin, nung panahon dumating ang ating Panginoon Hesus, ito na ang pagpapahayag at ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, ang Panginoon Hesus mismo ang lumalang at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Ito ang nais kong ipakita ng bawat isa sa araw na ito. Napakapalad po natin at nakita natin ang hindi nakita ng mas marami. Ano ba nakita natin? Ang biyaya, ang inihanda ng Diyos ng bawat tinawag upang tumanggap ng pananampalataya at tumanggap ng biyaya upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, hindi nyo kayang bilhin ito. Kahit anong ngalaking kayamanan sa mundo, meron ka, hindi mo ito matutumbasan. Ang makasama natin, ang ating Diyos, na tayo'y madako sa kanyang kariyan, na walang hanggan, na wala ng kagutuman, o ano pa mang hirap sa buhay. Think about that. Instead na mapunta ka sa impyerno na walang katapusang paghihirap, doon tayo inihanda ng Diyos para makapiling niya sa langit na bayan. Amen ba mga kapatid? Kaya, huwag magsasawa, huwag manghihina, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen ba? Gusto ko, simple lang ang aral ngayon. Ito ang pinakikilala. Tuloy mo, verse 11. Siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Ito, ang pinatutungkulan dito ay ang mga Hudyo, ang Israel. Nang siya ay bumaba mula sa langit,
Una niyang pinuntahan ang mga Hudyo. Dahil inangkin ito sa Old Testament pa, nung una pang panahon. Dahil ito ang pangako ng Diyos kay Abraham. Pinangaral ko na to, di ba, tungkol kay Abraham. Ngunit, sa pagkakataong yun, ang dumating ating Panginoon, hindi siya nakilala. Hindi. At sila'y tinalikuran nila ang pagkakilala sa ating Panginoon Hesus. At tayo mga hintil ay nagkaroon ng pagkakataon na tumanggap ng biyaya. Kaya napakapalad po natin mga kapatid. Matuwa't magalak. Maliw ang bawat isa. Sa biyayang ito na tinanggap natin. Maraming tiisin tayo habang nabubuhay tayo sa mundong ibabaw nito. Pero ang sukli nito, try to imagine that, mga kapatid. Nakakapagod. Kung iisipin mo lang, nakakapagod talaga. Dapat nga ako, dati nagtitinda ako Huwebes, Sunday, i-give up ko to. Sayang ang kikitain ko. Pero, tinalikuran ko, iniiwan ko, ang kabuhayang dapat sana, naroon ako, nagtitinda ako, maaaring alam niyo ang ibig kong sabihin. Pero, isinuko ko ito sa Panginoon. Nagkaroon ng katotohanan, sinabi ng Panginoon Jesus, seek ye first the kingdom of God. And all these things you need, and it shall be added unto you. At salamat at ito'y nagkatotoo. Hindi niya ako pinaranas ng sobrang hirap na nararanasan ko noon at ngayon. Ako'y naaliw, nagagalak sa tinatamasa kong biyaya mula sa ating Panginoon Hesus. Sana ang lahat ay mayroong patotoo ang bawat isa sa atin. Dahil yan ang patotoo ko. Amen ba, mga kapatid? Ayan, hindi tinanggap. In verse 12, datapot ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila na karapatang maging mga anak ng Diyos sa mga katuwid bagay ang mga nagsampalataya sa kanyang pangalan. So mga kapatid, tayo yon. Isa tayo sa mga naniniwala at sumasampalataya. Ano ang nating tinanggap? Pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak. Diba? Iba ang kalalagay ng maging anak. Maging kapamilya. Dahil ang concern, ang pagpapahalaga ng isang ama sa kanyang pamilya, sa kanyang anak, nandoon. Di ba? Walang magulang na nagpapabaya. Hindi dapat ganun talaga. Dahil pag nagpabaya ang isang magulang sa kanyang mga anak, mapapariwara ang mga anak. So, ang nais ng Diyos ay maging maayos. Tumanggap ng kabuhayan, ng kaginhawaan. So, depende lang sa literal na mga ama, mga magulang dyan, mayroong pabaya. Maaring nalulung sa shabu, kaya nawala na sa sarili. Diba, kapatid? Verse 13. Gusto ko madali lang ang aking pag-share ngayon. Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Yan yung mga kapatid. Dang tayo ipanganak sa laman. Diba? Dumako muna tayo doon sa sinapupunan ng ating ina. Ilang buwan? 9 na buwan. Inalagaan tayo ng ating ina. Nag-ingat ang ating ina. Uy, dandahan ka umupo. Ang kakanin mo, dapat kung ano gusto, ipakain mo. O naglilihi, gusto ko ng ganito. Diba? So, nandoon. Kailangan ingatan ng ina ang batang nasa sinapupunan upang sa kanyang pagluwal, sa kanyang pagsilang, ay maging maayos. Malusog. Tingnan niyo mga kapatid. Yung palang kapanganakan natin ay hindi kalooban ng laman. Kaya tayo ay nilawa katulad sinabi ng ating tagapanguna kanita, we are predestinated before the foundations of the world.
Tayo ay tinalaga bago pa lalangin ang mundo. Tayo ay nasa kaisipan. Tayo ay nasa plano ng Diyos. Nang tayo ay iluwal sa mundong ibabaw na ito, hindi pala yung kalooban ng laman. Yun pala ay pagtalaga ng Diyos upang tayo ay mahayag sa mundong ibabaw na ito. Upang tumanggap ng biyaya. Pero sa iba, wala nito, mga kapatid. Dalawang klase ang tao sa mundo. Dalawang klase ang tao sa mundo. Hindi ko ito masyadong i-elaborate. Nais ko lamang mabatid ng bawat isa, tayo espesyal. Tayo hinirang at tinawag ng Panginoon. Bakit? Hindi ito kalooban ng tao. Hindi kalooban ng ama't ina na tayo iluwal. Tayo ay sinilang dahil tayo ay niloob ng Diyos. Amen, mga kapatid? Kaya hindi ito basta-basta. Hindi ito karaniwang pangyayari lamang. Hindi ito, sabing, natural, ganyan talaga. Pero pinakikita dito sa kasulatan na ito'y kalooban ng Diyos. Hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Diyos ang may plano, Diyos ang meron nitong plano. Kaya tayo iniluwal. Kaya tayo lumitaw sa mundong ibabaw na Diyos. Bakit? Upang tumanggap tayo ng biyaya. Dahil ang Diyos, nais niyang maging ama at siya'y magkaroon ng mga anak. Tayo'y mga anak. Amen, mga kapatid? Sino nga ayaw sa pagiging anak? Pwede na bumaba. Jesus. Mga kapatid? Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Hindi kagustuhan ng tao ang pagkakaluwal sa kanya mapinilit tinira. Amen ba, mga kapatid? Okay. John chapter 3, verse 5 up to 6 to 7. Badalin natin ito. Pakikita natin kung paano tayo ipinanganak, paano ito pinapangyari ang kalooban ng Diyos, dahil hindi ito kalooban ng tao na tayo ipanganak, lumitaw sa mundong ibabaw na ito. Ito, nang magkita sila ng Panginoong Hesus, isang tao na nagangalang Nicodemo. Kukunin ko na lang sa verse 5, basahin nyo na lang para maigli. Nang sila nag-uusap, tinanong ating Panginoon Hesus, sumagot si Hesus. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, meron kinakailangan pa lang magkaroon ng kapanganakan ng bawat isa sa atin. Hindi lamang sa kapanganakan ng laman, sa una ipinanganak tayo, iniluwal tayo sa laman, at ano pa? Panganak sa tubig. At pangatlo, ipanganak sa espiritu. Kaya ang makikita natin dito na binanggit natin ating Panginoong Hesus, mayroong 3 klaseng kapanganakan. Nung una, tayo ipinanak sa tubig. Tanda ng pagsisisi. Diba? Paano ka magsisisi kung hindi mo malalaman na ikaw ay makasalanan? Natural, narinig mo ang ebanghelyo, ang mga aral, nagkaroon ng panahon upang pagbulay-bulayan mo, pag-isipan mo, upang magdesisyon ka, na makilala mo ang Panginoong Hesus. Saka ka nagdesisyon, saka ka nagpabautismo sa tubig. At ang karugtong dito ay kapanganakan sa Espiritu. Sapat na ba ang ipanganak ka sa tubig? Una, titingnan natin kung paano tayo ipinanganak sa tubig. Di ba, ang ipinapanganak ay kinakailangan magmumula sa sinapupunan ng ina, 9 na buwan na naroon sa sinapupunan ng ina. It takes time, panahon. Maraming nangyayari muna bago siya iniluwal, bago siya pinanganak. Kailangan mo na siyang hubugin doon sa sinapupunan ng ina. At saka siya iluluwal. At gunan din sa tubig.
Hindi basta-basta na lamang na ako ay magpapabautismo sa tubig. Nakarinig ka lang ng aral. O sige, papabautismo na ako sa tubig. So kinakailangan mo makonfirm mo muna kung ano ba ang dulot nito. Ang dulot ng bautismo sa tubig. Ito'y kapanganakan. Ito'y upang igawin tayo, dalhin tayo sa bagong buhay. Dahil nung tayo ay naroon pa sa dating kalalagayan, tayo ay patay sa espiritual na kalalagayan. Ngunit nang mabautismo tayo, magsisi tayo, mabautismo sa tubig, tayo ay nagkaroon ng panibagong kalalagayan sa buhay. Diba? Kung ang isang ipinanganak ng literal ng laman ng isang ina, ay nagkaroon muna ng panahon upang doon hubugin sa loob ng sinapupunan. Ganon din sa tubig. Ganon din ang bautismo sa tubig. Hindi basta-basta, bukas papabautismo ako na hindi mo naiintindihan, hindi mo nalalaman ang katotohanan. Kinakailangan, makarating ka muna sa sinapupunan. Kailangan mo mayroon kang maintindihan. Ibig sabihin, kailangan nandoon ka sa pagbubulay-bulay, pagsasaliksik, tinitingnan ang katotohanan. Naroon ka, nandoon ka na sa sinapupunan. Yun ang sinasabi kong sinapupunan. Kailangan madako ka muna doon. Diba? Nang mabautismo ka sa tubig, ipinilalim ka, ilinubog ka sa tubig. Inilubog ka sa tubig, sa ilalim ng tubig. Anong ibig sabihin, no? Pumasa, sinapupunan ka sa ilalim ng tubig at sa pag-ahon mo, ang pagluwal mo ay kapanganakan sa tubig. Diba naiintindihan niyo yan? Doon mo nakamit ang kapatawaran. At doon tayo lalakad sa panibagong buhay. You are going to walk in the newness of life. Kaya yung mga hindi lumalakad sa panibagong buhay, habang narito may lakas pa tayo, gawin natin, hingin natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos upang tayo ay makalakad sa buhay nito, sa pananampalataya. Tayo ay nabautismuhan sa tubig. Tatanungin ko ang bawat isa. Sino na ba ako nabautismuhan sa inyo sa Espiritu? Yan. Isang isipan yan. Dahil tatlo ang pinakikita dito, kailangan ma-experience ng bawat isa ang ipanganak din sa Espiritu. Katulad ng ating Panginoong Hesus. Siya'y pinanganak ng Amang Diyos sa eternal. Siya'y nagmula sa sinapupunan ng Ama. Diba, mga kapatid? Ito manilinaw, ipanganak ng tubig at ng Espiritu. So we must be born. You have to experience. Not magkaroon tayo ng kapanganakan sa Espiritu. Paano tayo ipanganganak sa Espiritu? Kinakailangan muna madako ang ating sarili sa sinapupunan ng Espiritu. Katulad ni, naalala ko, sa San Pablo. Siya ay nakarating sa ikatlong langit. Paano siya nakarating doon? Siya ay pumasa Espiritu bago siya nakarating doon. Anong ibig sabihin doon? Pumasa Espiritu. Siya ay nailagay niya ang kanyang sarili o inilagay ng Diyos ang kanyang sarili sa sinapupunan ng Espiritu upang siya ay makarating doon sa ikatlong langit. Mahabang kwentuhan yan. Maghahapon tayo niyan. Alamin niyo lang yan kung saan yan sa kasulatan. Na-experience ni San Pablo yan. And even sa ating kapatid, si Brother Ryan. Na-experience niya na siya ay kaya lang, hindi siya karating doon kasi nagkaroon siya ng takot.
Nang siya ay pumailan lang, bigla, by seconds, nandun na siya nasa space ng ating kapatid. Nakita niya ang kanyang sarili. Bumalik siya. Sana nakarating ating kapatid sa ikatlong langit. At mas lalo niya may kukwento yun. Alam ko yan, nung mapasimula kami, na nangyari sa ating kapatid niyan. Kaya mga kapatid, merong pangkapanganakan sa Espiritu na dapat nating ma-experience. Ay hindi siya makakapasok sa karya ng Diyos. So kinakailangan pala tayong makumpleto. Hindi lamang sa bautismo ng tubig, kundi kinakailangan kapanganakan din sa Espiritu. Pero ang Panginoon, dahil pinagkaluban niya tayo, inangkin niya tayo, mararanasan na ito natin. Amen ba kapatid? Okay. Verse 6. Ang ipinanak ng laman ay laman nga at ang ipinanak ng Espiritu ay Espiritu nga. So merong kapanganakan sa Espiritu. At ito'y nakalaan, dapat itong maganap sa atin. Kaya John the Baptist, sinabi niya, binabautismo ko kayo sa tubig, tandaan na niyong pagsisisi ng inyong kasalanan at merong mas makapangyarihan kaysa sa akin na magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo. So, mga kapatid, huwag po tayong, ako, bautismado na ako sa tubig. Okay na ako. Dahil ang bautismo ng Espiritu Santo ay kinakailangan madako muna ang ating sarili sa sinapupunan ng Espiritu. Paano natin makikita ang ating sarili na tayo ay nasa sinapupunan ng Espiritu upang tunguhin natin, upang tayo ay mailuwal sa kapanganakan ng Espiritu? Kailangan matagpuan tayo na tayo ay nasa sinapupunan ng Espiritu. Diba? Ang lahat ng ipinapanak ay nagbumula muna sa sinapupunan. From the bosom. Diba, mga kapatid na, siguro naiintindihan nyo yan, ibig kong sabihin. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is Spirit. Sa ating mga tinaw at pinili, hindi sapat ang ipinanganak tayo sa laman. Sapagat ang inihanda ng Diyos sa atin, kaya tayo tinawag at pinili upang tayo ipanganak sa Espiritu. Tinan niyo mga kapatid. Doon sa Genesis chapter 1. Kunin mo mga kapatid, i-ano natin. Ikunin mo na sa 7 muna. 7, verse 7. Ito. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan nga kayo ipanganak na muli. Tinan niyo mga kapatid. Nakita ko to. Masyado nang itong gasgas sa pag-aaral ko ang kapanganakan ito. Kailangan ka palang magkaroon ng kapanganakan. Alam na naman natin ito. Pero ang nakita ko dito, ang kapanganakan sa Espiritu. Genesis chapter 1. At mga maglalang ang Diyos, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos. Siya nilalang niya sila na lalaki at babae. At the very beginning, since God was created, anong nilalang niya? Yung tao, ayon sa kanyang larawan. Alam natin na ang Diyos ay Espiritu. Sa kauna-unahang bahagi, nilalang si Adan in the form, in the likeness. Espiritu. Lagay mo sa Genesis chapter 2. Nagkaroon muna ng unang paglalang ang Diyos. Sa Genesis chapter 2 verse 7. Ito yung continuation ng paglalang ng Diyos. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Tignan niyo. Sa Genesis chapter 1, doon natin makikita, matatagpuan sa pagpapayag ng kasulatan, ang unang paglalang ay sa Espiritu. Paano niya, tignan niyo, binihisan ito ng alabok na mula sa alabok. Kung wala yung nilalang ng Diyos na in the spirit form, sa katulad niya, paano niya mabibihisan ito mula sa alabok? Kailangan merong bihisan.
In Genesis chapter 2, verse 7, sinabi dito, at nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Ito yung second time around ng paglalang ng Diyos. At hininga ng kanyang mga butos ang ilong at nahininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. From the spirit to soul. At ano ngayon? Tumanggap ng buhay. Nandoon na sa pagiging tao. Taglay ang espiritu, kakaroon ng espiritu at pagkakaroon ng kaluluwa at pagkakaroon ng katawang mula sa lupa. Kaya tatlo ang kalikasan natin, mga kapatid. At doon din naman sa bautismo, sa kapanganakan, tatlo din. Sa laman, sa tubig, at sa espiritu. Dahil nalilang ng Diyos ang tao, nagsimula sa espiritu. Sumunod sa lupa, sa labok ng lupa, at nagkaroon ng buhay. Nandoon ang kaluluwa ng tao. Ako ko niyo siguro ang ibig mong sabihin. John chapter 3, Matthew chapter 8, verse 22. Sabi ng ating Panginoon Hesus, nang matanggap natin ang pananampalataya, maranasan na natin ang biyaya ng Panginoon, sabi niya dito in Matthew chapter 8, verse 28, datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Na magkasala si Adan, si Eva doon, sa Garden of Eden, sa kauna-unang pagkakataon, nilabag nila ang utos ng Diyos. Ano ang sabi ng Diyos sa kanila? Huwag kayong kakain ng bunga na nasa gitna dahil pag kumain kayo, walang pagsalang kayo ay mamamatay. So makikita natin doon sa kasulatan na meron silang buhay na walang hanggan. Ngunit nang labagin nila ang utos ng Panginoon na huwag silang kakain ng bunga ng kahoy sa gitna, kayo ay mamamatay. So nagkaroon ng kamatayan ng tao. Wala kang makikita sa kasulatan kung hanggat kailan sila naniraan doon sa Garden of Eden, maaaring million of years. Pero, nung malabag nila, nagkaroon sila ng kamatayan. At naranasan nila ang maikling buhay. Mabuti nga sila, umabot pa sila na may 850 years old sila. Pero tayo ngayon, mag-50 anyos ka na. Tako, marami ka nang nararamdaman. Diba, mga kapatid? Paikli ang buhay ng tao. Kaya pinakita dito ng ating Panginoon Hesus na merong alaga, nagpapaalam sa kanya, pupunta doon sa kanyang pamilya, na meron daw patay. Ano sabi sa kanya? Datapwat sinabi sa kanya ni Hesus, sumunod ka sa akin at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Tignan nyo. Paano ba mangyayari na ang isang patay na sa kalagayang patay? Paano gagalaw yan? Paano maililibing ang kanilang patay? Ang ibig sabihin ng ating Panginoon Hesus, ang lahat ng tao sa panahon yun, nakikita lahat ay patay, hindi sa physical. Kundi patay sa espiritual na kalalagayan. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya nang isilang tayo sa mundo, tayo ay patay sa espiritual na kalalagayan. Dahil ng Diyos ngayon, bakit tayo tinawag at tinirang upang ibalik ang dating kalalagayan sa buhay na ito? Na taglay ang buhay na walang hanggan. Oo niyo mga kapatid. Kaya marami pang tao na patay sa espiritual na kalalagayan ngayon. Pero tayo, mapalad tayo at tinanggap natin ang biyaya. Simula nang tayo ay sumampalataya, tumanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Ngunit kailangan pa nating ipanak sa espiritu. Oo niyo mga kapatid. Madalin natin ito. Alam ko maraming sasalang. Matthew 7:13-14. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang do'y nagsisipasok. Hindi kaila sa inyo. Sa dinami-dami ng mga tao, maraming bansa hindi nakakikilala sa biyaya ng Diyos, hindi nakakilala sa ating Panginoong Hesus na tayo, naiilan, nakita natin ang biyaya. Nakilala natin ang Panginoon. Tumanggap
tayo ng pagpapala. Mapalad ang mga, sabi dito, pero hindi sapat ang makatanggap ka. Bakit? Ito ang sinasabi. Dahil inilabas ka, iniluwal ka na, ipinanganak ka na, pinanganak ka sa tubig, ano? Sabi naman dito, dugtong, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan. Ano ba ang makipot na pintuan? Ito ang mga challenges, ito ang mga pagsubok, gagampanan natin sa buhay, maraming kakaharapin sa buhay. Pero sa kalalagayang anuman na meron tayo, huwag mawawala sa inyong kaisipan, sa inyong pananampalataya, na tayo'y magpapatuloy, na tayo'y may kagalakan sa pananampalatayang tinanggap natin mula sa Diyos. Hindi yung, ay nako, kaya ako mahirap ang kalalagayan ko dahil nagsisimba ako, ganito, etc. Kaya mga kapatid, masigit ninyong alamin, pakinggan, tanggapin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan siyang magpapalaya. Ang katotohanan, ang daan, tungo sa makipot na pintuan. Pag kaya nga sinabing makipot na pintuan, mahirap ang gampanin natin dito sa mundo. Dahil ang kaginhawahan ay nasa other dimension na. Oy, 15 minutes na lang. That's right. Yan niyo mga kapatid, nakukuha niyo siguro to. Okay. 14. Ang ibig sabihin na makipot, kailangan ito'y daanan natin sa buhay. Maraming pagsubok sa buhay. At kakaunti lang. Oh, di ba? Kakaunti lang. Kaya kayo, kakaunti dyan sa harapan ko eh. Dahil kung marami, mas lalong matutuwa ako kung katedral. Nangangaral ako sa malaking katedral. Di ba? Ayan, nakasumpong. Nakasumpungan niyo ba mga kapatid ang biyaya? Ayan. Lakasan niyo naman mga kapatid. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Romans chapter 6, 1-5. Ayan. Romans, ano ba yan? O, ayan. Sabi dito, dahil tayo nga itinawag at pinili, ano sabi dito? Ano nga ating sabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Ituloy-tuloy mo na lang. Up to 5. Verse 3. Ayan, verse 3 tayo. Kung hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Dahil ang kamatayan niya sa krus, yun ay isang bautismo. Hindi ko na alam kasi limitado ng oras ko. Ibig sabihin na naganap, nangyari sa ating Panginoon nang siya ay mamatay sa krus, yun ay bautismo. Yun ay ang kamatayan ng kasalanan. Bagamat hindi siya nagkasala, siya ang gumanap upang tayo ay tubusin sa kasalanan. Upang tayo tumanggap ng buhay na walang hanggan. Verse 4, tayo ngayon nangalibing sa nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. O, di ba? Ang bautismo ay kamatayan. Nang tayo ay, na hindi pa tayo nababautismo sa tubig, tayo ay nananatiling makasalanan. Ngunit nang tayo ay mabautismo sa tubig, nang tayo ay mahugasan ng tubig, simbolo ng paghuhugas, pagtutubos ng ating kasalanan, nang tayo umahon, tayo ay may bagong buhay at pinatawa ng ating kasalanan at binura ang kasalanang taglay natin. Kaya nang gawin ng ating Panginoong Hesus sa krus nung siya ay mamatay, kamatayan, na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga matay, sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Kaya nga yun muna ang ginawa sa atin upang tayo makalakad sa panibagong buhay. So then we can walk in the newness of life. Tuloy mo lang. Malapit na kasing oras. To 5. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Diba? Kung tayo nga ay naroon na sa kalalagayan ngayon, ano ba ang naghihintay sa atin?
Kung tayo ay nandoon sa katulad ng pangyayari yun ng ating Panginoon Jesus, kung tayo ay naging konektado sa ganong ginawa ng Diyos sa atin, ano magaganap? Pagkabuhay na maguli. Katulad ng ating Panginoon Jesus, siya ay nagkaroon ng buhay na uli nang siya ay mamatay. Tayo ay mabuhay din muli. Katulad ng ating Panginoon Jesus. John chapter 14 verse 6. Tatapusin natin ito, the last verse. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man hindi makakapuroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, iyon ang final sa araling ito ngayon. Huwag tayong magmakupad, huwag tayong panghihinaan, huwag nating isang tabi ang pananampalataya, ang mga paglilingkod na ito, dahil ang ginagawa natin ito, tayo ay tinutungo natin ngayon ang sinapupunan ng Espiritu upang sa darating tayo ay iluwan. Tayo ipanganak sa Espiritu. Palakpakan natin ang Panginoon. Inayag ito ng Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Nais kong umawit. Thank you, Lord. Kaunti lang. Kaya pa naman. Mawit. Inayag ang bawat isa. Hallelujah. Inanyahan ko ang bawal sa umawit tayo. Yung Amazing Grace. Tumayo, mga kapatid, sabayan niyo ako. Awitan natin ang Panginoon. Lord, hallelujah. We are going to make a song for you, Lord, hallelujah. We thank you, Lord. We thank you for your grace that we have received for every one of us. Thank you, Jesus. Unahan niyo mga kapatid.
panalangin is Lord. Hallelujah. Maraming pong salamat, Ama, muli sa araw na ito na muli namin tinanggap ang kapayagan na bibigay kalakasan ng bawat isa sa amin, O Diyos, aming hiling, O Diyos, na patuloy mo po kami hubugin, turuan, bigyan ng kalakasan, lalo pang higit ng gabayan po, Panginoon, sa pananampalataya aming tinanggap namin mula sa iyo po, Panginoon. Maraming pong salamat, Ama. Muli, aming pinagkakatiwala sa iyong lubos ang aming mga sarili at ang gawain ito, O Diyos, ay sa iyo lamang, Panginoon. Aming itinataas, ang aming pasasalamat, papurit, pagsamba, tanging sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. And everybody says, Amen! Palakpakan natin ang Panginoon, aking binibigay. Thank you, Lord.